Hello, good morning sa inyong lahat. Ito na naman po tayo, last Sunday of the month. Ito. So, excited na ako. Next time I will see you, I'm guessing Christmas and New Year's would be Arnold. Siya ang magti-teach doon. So, next time I will see you will be face to face. Excited na ako. So, but for now, video muna tayo. Okay? So, pag-aral natin, still in Pahayag, Revelation chapter 12 tayo ngayon. We're gonna cover a lot, so medyo bilisan natin. Ano? So, alam niyo naman ako, makwento. Okay? So, all right, let's pray before we begin. Okay? Father, we thank you, Lord, again for this time that we could gather as your people to hear you as you speak to us. So, Lord, ang dalangin ko po ay maging malambot ang aming mga puso, bukas ang aming mga pandinig, ang aming kaisipan, lalong-lalo ng aming mga puso, O Lord, para matanggap namin, Lord, ang inyong salita ngayong umaga. So, Lord, we pray that you would be with us as we study. We love you, Lord, and we praise you in Jesus' name. Amen. Amen. Okay. So, palamig na ngayon dito. So, medyo, yun na, uubos sipon-sipon na naman. So, anyways, sa ilang chapters na nating pag-aaral sa Aklat ng Pahayag, alam na natin ngayon marami ang symbols, right? Simbolo ng mga bagay-bagay na gustong ipahayag nga ng ating Panginoon sa atin na si Juan o si Apostol Juan, nakikita niya ito and these are all future. Okay? Mga hindi pa nangyayari ito, pero mangyayari. Okay? So, could you imagine yung panahon ni Juan na talagang old times, ano? Tapos, ang pakikita sa iyo is futuristic. So, kaya maraming symbols ang ginagamit niya kasi hindi niya ma-explain sa mga salitang pangdigdig. These are heavenly things, So again, future ang kanyang dinidescribe. So, and we'll see a lot of symbols sa mga iilang chapters na 12, 13, 14, marami ang mga symbols na makikita natin. So, masimula dito, marami din. So, unang-una pa lamang meron na. So, verse 1, okay? So, chapter 12, verse 1 ng Revelation. At lumabas ang isang dakilang tanda sa langit, isang babaeng nararamtan ng araw. Ang buwan ay nasa ilalim ng kanyang mga paa. Sa kanyang ulo ay may isang korona na may 12 bituin. At siya ay nagdalang tao. Sumisigaw siya sa sakit ng panganganak dahil manganganak na siya. So unang-una itong symbol to babae. Sabi niya, kita niya ang isang tanda, ang kanyang vision, right? Nakita niya sa langit ang isang babae. Sabi na nararamtan ng araw, nasa ilalim ang buwan, nasa ilalim ng kanyang mga paa. At sabi, nagdadalang tao, manganganak na siya. So, this is the first symbol. Itong babaeng ito na sinasabi is Israel. Okay? Ang lahi ng Israel. Makikita natin ito, we can refer back to, you can make your notes, but we can refer back to Genesis chapter 37 verses 9 to 11. If you remember yung pag-aaral natin sa Genesis, si Joseph na naginip siya, yung sabi yung araw, yung buwan at yung 11 bituin ay yuyukod sa kanya. Right? Do you remember that dream? Right? And that means na si Joseph ang magkahari or manimuno at ang kanyang pamilya, ang kanyang ama na si Jacob na naging Israel, ang kanyang ina na si Rachel at saka yung kanyang mga kapatid. Sabi doon 11. Okay? Kasi hindi kasali si Joseph doon sa kanyang dream. Siya ang namumuno. So 11 stars ang sabi doon. Pero dito
sabi, 12 bituin ang nasa korona ng babae, which are the complete lipi, 12 tribes of Israel. Right? So it's the whole Israel ang sinasabi dito. So itong babaeng ito, again, symbol ng lahi ng Israel. So the woman, again, with the 12 stars sa kanyang corona, sabi, she's ready to give birth. Manganganak na siya at nagdalang tao, sumisigaw siya sa sakit ng panganganak. That symbolizes yung panahon ng panganganak or pag when our Lord became flesh, nagkalaman tao, naging tao ang ating Panginoon nung isinilang siya, they were under the Roman Empire, right? If you remember, nasa ilalim sila sa mga Romano and they were being oppressed. Masakit yung kanilang dinadanasan noong ipinanganak ang ating Panginoon. So, that's exactly what that means, right? Sumisigaw siya, nagdalang tao at sumisigaw siya sa sakit ng panganganak, sabi. Then, another vision, another tanda sa langit ang pinakita kay Juan. Sa verse 3, at lumabas ang isa pang tanda sa langit at narito isang malaking pulang dragon. Ito ay may 7 ulo at 10 sungay. May 7 koronang paghari sa kanyang ulo. Hinila ng kanyang buntot ang ikatlong bahagi ng mga bituin sa langit. Inihagis niya ang mga ito sa lupa. Nakatayo ang dragon sa harapan ng babae na manganganak na upang kapag siya ay nakapanganak na, kakainin niya ang anak. Oh. So, siguro, karamihan sa atin dyan, alam nyo na kung sino itong dragon na ito. Right? 7 heads, mayroong 7 ulo at 10 sungay. Alam na natin ito ay si Satanas mismo, siya ang dragon. If you just jump to verse 9, makikita natin ang identity niya doon, okay? Just look at verse 9 sa same chapter natin. Itinapon palabas ang isang napakalaking dragon. Ego, ang pulang dragon. Siya iyong ahas na mula pa noong unang panahon na ang tawag ay Diablo at Satanas. So, clear na, wala nang diskusyon doon. Itong pulang dragon na ito ay si Satanas mismo. At sinasabi, mayroong 7 ulo at 10 sungay, symbols again ng kanyang kapangyarihan sa na ibibigay niya when we get to chapter 13, next chapter, makikita natin ibibigay niya ang mga kapangyarihan niyang ito sa Antikristo. Okay? Itong 10 horns, 10 sungay na sinasabi dito ay ang 10 kingdoms, mga kaharian na mamumuno sa panahong ito. Again, ito panahon na ng kapighatian, okay? Mga kaharian na mamumuno nga na ang Antikristo ang kanilang pinakapuno. Okay? But it will be from the Roman Empire. And we'll talk about it later on. Yung revived, mabubuhay uli ang empire, ang kaharian or kingdom, what's a kingdom ng or empire ng mga Romano. And we will talk about that, okay? So, bakit natin sinasabi na itong ang Diablo, ang Satanas, at itong mga 10 horns o itong 10 sungay? We have to go back to Daniel sa Lumang Tipan, okay? Alam niyo naman, ang Daniel, ang aklat ni Daniel, kung you read them side by side, ang Book of Revelation at saka ang Book of Daniel, pareho. But Daniel, ilang libong taon bago nang mangyayari ito. Pero isinulat na niya. And like I said, they're very identical. Okay? So, again, kung nandun na kayo sa Daniel, Lumang Tipan, bago Ezekiel, pagkatapos ng Ezekiel, Daniel na. Okay?
So, chapter 7, verses 23 hanggang 25. At makikita natin dito kung sino ito. So, ganito ang sabi niya. Again, chapter 7 ng Daniel, verse 23. Ganito ang sabi niya, ang ikaapat na hayop ay magiging ikaapat na kaharian sa ibabaw ng lupa, na magiging kaiba sa lahat ng kaharian at sasakmalin ang buong lupa at yuyurakan ang pagluluray-lurayin. At tungkol sa 10 sungay, mula sa kahariang ito ay 10 hari ang babangon. At ang isa'y babangong kasunod nila at siya'y magiging kaiba kaysa sa mga una. Ito ang Antikristo. At kanyang ibabagsak ay 3 hari. At siya'y magbabadya ng mga salita laban sa kataas-taasan at lilipulin niya ang mga banal ng kataas-taasan at kanyang iisiping baguhin ang panahon at ang kautusan at sila'y mga bibigay sa kanyang kamay hanggang sa isang panahon at mga panahon at kalahati ng isang panahon. Those are key terms, okay? Yung isang panahon, mga panahon, dalawa yun, at kalahati ng Panginoon. 3.5, 3.5 yun. Makikita natin palagi yun, which means yun ang kalahati ng 7 year, 7 taon ng kapighatian. At yung last 3, itong ang panahon, mga panahon at kalahati ng isang panahon, ay ang last 3.5 years, which is called the Great Tribulation, ang dakilang kapighatian. Doon talagang all hell will break loose, as they say, magiging grabe, in which yun ang mga yung mga judgments. Okay? Alright, so anyways, in the history ng kasaysayan ng sangkatauhan, mayroong 4 world empires. Hindi lang konti dito, konti doon. No, there's our world empires. Sinakop nila ang known world sa kanilang panahon. Okay? Ang una, Babylon. Ikalawa, yung partnership ng mga Media at saka Persians, which we call Medo-Persian Empire. Pagkatapos ng ng Medo-Persian, mga Griego naman, Greeks, okay? At ang ikaapat na sinasabi dito ay ang Roma. Yung ikatlong una, they were defeated, okay? Natalo sila. I mean, they were conquered, okay? Yung Babylon, sinakop sila ng mga Medo-Persian nga. So, nawala na yung Babylon. Nalusa, wala na, okay? Tapos, Medo-Persian, sinakop ng mga Greeks. So, nawala ang mga Medo-Persian. Greeks naman ang namumuno sa mundo noon, kaharian ng mundo. And then, after the Greeks, ang Rome. Rome conquered the Greek Empire. Sinakop sila. Sino ang sumakop sa Rome? Wala. Wala. There was no other kingdom after Rome or world kingdom. So, they crumbled within, nagka-division sila and then they just kind of fell apart. Nagka-luray-luray ka lang. But they were never conquered, okay? So, itong Roman Empire na ito, it will come back, marirevive nga sa panahong ito and they will rule once again. Pero sabi, for a short time. Okay? Hindi forever. Okay. Then sino ang sasakop sa bagong kaharian na ito? Ang revived Roman Empire na yung Roman Empire na mabubuhay muli. Sino ang sasakop sa kanila? Permanently ang ating Panginoon. King of Kings, hari ng mga hari. Siya ang sasakop dito sa or tatalunin niya, madidefeat niya ang bagong Roman Empire na ito. But then, it will be for eternity na yon, hanggang sa walang hanggan na yon. Okay? So, if you get that, right? Okay. And then, I forgot. Ano title natin is Who Are You? I mean, which team are you with? Yun ang anong pangkat, anong team tayo. So, ito makikita natin. So, sabi dito sa ating text, the dragon's tail drew 1/3 of the stars. Ang buntot ng dragon, hinila
ay yung ikatlong bahagi ng mga stars or mga anghel sa langit. Okay? Remember, si Satanas, ang Diablo, he's a fallen angel. Siya si Lucifer na dati siyang mabuting anghel pero nagrebelde sa Panginoon at siya ang naging Diablo nga. So yung mga stars na ito na hinila ng kanyang buntot refer to the fallen angels, yung mga nagahulog na anghel na ngayon ay yung mga demonyo, mga demons na nasa buong mundo natin na sila ang nagtutulak sa mga tao na gumawa ng kasamaan. Okay? So, a third of the angels. Kung marami ang mga anghel, is ikatlong bahagi nila naging masamang anghel. Marami ano? I mean, if you think about it, one-third. Pero, isipin natin, keep in mind, ilan ang nanatiling matapat. Ilang bahagi ng mga anghel, pangkat ng mga anghel ng ating Diyos ang nanatiling matapat sa Kanya. Two-thirds, mas marami pa rin. Okay? Mas marami pa yung mga mabubuting anghel na binabantayan tayo, ang mga anak ng Diyos, kaysa doon sa mga masasamang anghel na pilit tayong sinisira. So, two-thirds pa rin tayo and they're powerful angels, right? Makapangyarihan ng mga anghel. So, winning team tayo, right? So, kaya na ano ko is that, which team are you in? Sa anong pangkat tayo na nakabilang? So, winning team ito. Alright. So, then it goes to say, yung dragon, sabi, naghihintay na kainin yung anak na lalaki na maisisilang ng babae. This was fulfilled sa Matthew, itong prophesying ito, or itong pangitain nyo, nangyari na ito sa record ng Matthew chapter 2, verse 17. Noong si Haring Herod, tinangka niyang patayin ang ating Panginoong Jesus noong siya ay bagong silang. Okay, well, hindi bagong silang, from bagong silang hanggang sa maliit na bata na siya. Yung mga hari na, o hindi man palang mga hari, mga wise men. I don't know why we do three kings, but they were just wise men na sinasabi. Sinabi nila na napunta kila Haring Herod, sabi niya, sinusunod namin yung bituin na ituturo kung saan isinilang ang Panginoon, sabi ang Diyos na nagkatawang tao nga. At sabi nila, sasamba kami. Pero tapos nagpanggap o nagsinungaling, nagdinaya ni Herod yung mga wise men na sabi, o sige, sabihin kapag nakita nyo na, nahanap nyo na ang haring ng mga Hudyo, sabihin nyo sa akin para sasamba rin ako, sabi ni Herod. Pero ang kanyang talagang balak ay patayin ang ating Panginoon. Okay? So, yung mga hari, nakita nga, or mga hari, wise men, I keep saying, tatlong hari kasi ang ano natin, hindi naman mga, just wise men. Okay? They were divinely warned. Sinabihan sila ng ating Diyos na sabi, wag bumalik kay Herod dahil papatayin yun ang balak niya. Wag bumalik sa Herod. So, they left, hindi na bumalik kay Herod at galit na galit si Herod. So, anong ginawa ni Herod? Pinapatay niya lahat ang mga anak na lalaki from 2 years and under, right? Kasi yun ang panahon ng sinabihan siya ng yung mga wise men na ito, yung and they're not even 3. Walang sinasabi sa Bible na 3 lang sila. They were just wise men. So, galit. So, pinapatay ang lahat ng mga anak na lalaki sa Israel. But he did not succeed, right? Hindi siya nagtagumpay dahil ang ating Panginoon ay nabuhay. Pero marami ang umiyak, maraming kapighatian sa mga ina ng Israel noon. This is the intention ng Diablo, ni Satanas, throughout history, na patayin ang tagapagligtas ng sangkatauhan. Okay, ang Mesiyas, again, throughout history.
Tapos nung hindi niya mapatay, yung mga Israel naman ang lahing hinirang ng ating Panginoon. Sila naman ang inaatake niya. So from unang-una si Cain, pinatay niya si Abel, yung kanyang kapatid. Dahil yun, hindi sa kanya manggagaling yung tagapagligtas, so pinatay na si Abel. Tapos si Pharaoh, alam natin ang kwento ni Pharaoh. Gustong lipulin yung mga Israelita, hindi rin nangyari. Si Haman, do you remember Haman? Book of Esther, pinalilipol din ang lahi ng Israelita. And then itong Herod na ito, and then sa modern times si Hitler, mahigit na 6 na milyong Hudyo ang kanyang pinapatay. Dahil iyon, lahi na hinirang ng ating Panginoon. Galit si Satanas sa mga lahi na hinirang ng ating Panginoon. Ngayon, Iran. Ano sinabi ng Iran? Uubusin ng Israel, ibabagsak sila sa Red Sea o ano pa man, mga Palestinians, ang daming mga bansa na Arabo na nagagalit sa Israel. Wala namang reason, right? Hindi naman sila inaano ng Israel, but they just want Israel. So, throughout history, ganoon. There's a long list. Mahaba yung listahan ng mga tao na gustong sirain, gustong ibagsak ang lupain ng Israel. Fuel, sino ang nagtutulak sa kanila? Ang Diablo. Alright? Ang Diablo. Si Satanas. So, that's where that is. Okay? So, we continue. I guess sabi ko na mahaba-haba itong ano natin. So, sa verse 5, unang bahagi ng verse 5, makikita na natin ang identity ng anak na ito. Ang anak na isinilang ng babae. Okay? So, unang bahagi ng verse 5, nagsilang siya ng isang batang lalaki. Siya ang maghahari sa mga bansa sa pamamagitan ng isang tungkod na bakal. Okay. How do we know that's Jesus? Okay. Jump again to Revelation chapter 19 verse 15 hanggang 16. Sabi doon, ang isang matalim na tabak ang lumabas mula sa kanyang bibig. Sinugatan niya ang mga bansa sa pamamagitan nito. Siya ay maghahari sa kanila sa pamamagitan ng tungkod na bakal. Same as that yung binasa natin sa verse 5. Nagsilang siya ng isang batang lalaki. Siya ang maghahari sa mga bansa sa pamamagitan ng isang tungkod na bakal. So here in Revelation chapter 19, verse 15, sinasabi yun, siya ay maghahari sa kanila sa pamamagitan ng tungkod na bakal. Niyuyurakan niya ang pisaang ubas ng kabagsikan ng puot ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. At sa kanyang kasuotan at sa kanyang hita ay naroon ang kanyang pangalan na isinulat ng Diyos, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. There. Again, just like yung description ni Satanas kanina, ito eksakto rin kung sino itong anak na lalaki. It's Jesus himself, ang hari ng mga hari, King of Kings, and Lord of Lords, Panginoon ng mga Panginoon. So now we're sure that this male child, itong anak na lalaki na isinilang ng babae, Israel, is Jesus. At ang dragon, si Diablo, has been after. Gustong sirain from the history, ang human history, ang anak na lalaki ng ating Panginoon. Okay? So, there it is. But then, sa ikalawang bahagi ng verse 5, sabi dito, inagaw ang kanyang anak patungo sa Diyos at sa kanyang trono. From birth, nung pinanganak siya, tapos dito mabilis na inagaw ang kanyang anak patungo sa Diyos at sa kanyang trono. In-skip yung yung kanyang buhay. From birth, tapos panhik na sa langit. And we see that in Luke chapter 24, verse 51, at saka Acts, mga gawa ng mga apostol, chapter 1, verses 9 to 11. Nire-record ito noong ang ating Panginoon, He was taken up to heaven. Okay? So just take down those notes and check them later on. Inilampasan yung buhay ni Jesus from birth, sa kapanganakan, hanggang sa kanyang pagbalik sa langit.
Again, this shows ang kabiguan ni Satanas na sirain ang ating Panginoon. Right? Napatay ng ating Panginoon. It's his failure. Again, his failure, kabiguan niya na patayin niya ang ating Panginoon sa kanyang kapanganakan through Herod, si Haring Herod, failure. Tapos, failure na sirain niya ang ating Panginoon, ibagsak ang ating Panginoon sa kanyang buong buhay. We've read that many times, ang daming mga temptations, lahat-lahat, okay? And then even sa kamatayan ng ating Panginoon, bigo pa rin si Satanas. Akala niya nagtagumpay, pero hindi. Tagumpay ng Panginoon yung kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo because that was his final act sa pagligtas ng sangkatauhan. Right? So everything was a failure. Akala ni Satanas magtatagumpay siya laban sa ating Diyos, sa ating Panginoon, pero hindi, bigo siya every time. So, ang pagpanhik ng ating Panginoon sa langit, balik siya sa Diyos at sa kanyang trono, proves na ang tagumpay ay nasa sa ating Panginoon at kabiguan sa kaaway ng ating mga kaluluwa. Again, we're on the winning team. Right? Kung tayo nananampalataya sa ating Panginoong Jesus, we're on the winning team. Then the next verses show us, again, kung gaano talunin si Satanas. He fails in his attempts to destroy Jesus. So, sino ngayon ang kanyang pagtutuunan ng kanyang galit? Ang babae, ang Israel. Okay? Sa verse 6, tingnan, tumakas ang babae papuntang ilang, naghanda ang Diyos ng puok para sa kanya upang alagaan siya ng mga tao roon sa loob ng 1,260 araw. Okay, there's that again. Sabi ko kanina, yung panahon, mga panahon at kalahati ng panahon, 3.5 years. This is the same number. Sabi ko, mahalaga yung panahon na yun. Dito sinasabi, 1,200 taon at 60 araw, 1,260 days. It equals 42 months. It equals 3.5 years. That's the yung panahon, mga panahon, at kalahati ng panahon, 3.5. All descriptions, lahat ng mga descriptions na ito, they point to, tinuturo yung ikalawang bahagi ng kapanahon ng kapighatian, which we call, again, like I said, the Great Tribulation. Okay, ang dakilang kapighatian. Dito na maghahari ang Antikristo, lahat-lahat na. So, pupunta ng ilang hanggat naghanda ng Diyos ang puok na para sa kanya, aalagaan niya within those 3.5 years. Okay? Many Bible teachers may sinasabi na mayroong isang lugar sa Jordan, sa nation or lupain ng Jordan, tinatawag na Rock City of Petra. So, if you can research that. Pero isang lugar ito na nakapalibot ng mga bato, mga mountains, at mayroong lugar sa looban doon na hindi mahirap makapasok sa lugar na yun. Yung gate niya o yung pasukan maliit. Okay? Pero kapag pasok mo doon, bubukas yung area yun at they have like castles, parang castles doon at marami ang maliligtas doon. So, that's ayon ang sinasabi ng mga maraming Bible teachers. But personally, I don't know. Hindi ko alam. Maybe it is, maybe it's not. Okay? But sa akin lang is, ang ating Diyos magagawa niyang lahat. Walang imposible sa Kanya. So, He can create something, na para alagaan niya ang Kanyang mga lahi, ang lahing hinirang niya ang Israel. So, He can do that, or again, it could be that Rock City of Petra na sinasabi. Okay? But that's for you to, kayo nang bahala doon kung ano. And you can research, like I say, Rock City of Petra ang sabi. Okay? So,
Verse 7, another vision, isang tanda na naman, isang pangitain na naman sa langit ang makikita niya. Nagdigmaan sa langit, nakipagdigma si Miguel at ang kanyang mga anghel laban sa dragon. Lumaban sa kanila ang dragon at ang mga anghel niya. Ngunit hindi sila nagtagumpay, ni wala ng lugar sa langit para sa kanila. Itinapon palabas ang isang napakalaking dragon. Siya yung ahas na mula pa noong panahon na ang tawag ay Diablo at Satanas. We read that a while ago. Siya yung nagdaraya sa buong sanlibutan. Tinapon siya sa lupa at itinapon din kasama niya ang kanyang mga anghel, yung 1/3, ikatlong bahagi ng mga anghel na naging masama. Narinig ko ang isang malakas na tinig na nagsasalita sa langit. Sinabi nito, dumating na ngayon ang kaligtasan at ang kapangyarihan at ang paghahari ng Diyos. Ang kapamahalaan ng kanyang Mesiyas ay dumating sapagkat naihulog na nila ang nagbibintang sa ating mga kapatid. Siya iyong nagbibintang sa kanila sa harapan ng Diyos gabi at araw. Siya ay nilupig nila sa pamamagitan ng dugo ng kordero at sa pamamagitan ng salita ng kanilang mga patotoo. Hindi nila minahal ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan. Dahil dito, magalak kayong mga langit at kayong mga nananahan sa langit. Kaabahan sa inyo na nananahan sa lupa at sa dagat sapagkat ang Diablo ay bumaba na sa inyo. Siya ay may matinding puot dahil alam niyang maikli na ang kanyang panahon. Short time lamang ang kanyang paghahari sa mundong ito. Malilipol na siya ng kaharian ng ating Diyos. Okay? So, that's great to know, right? So, aling pangkat again? Which team wins? Nagdigmaan sa langit ang mga anghel, ang mga mabubuting anghel at sa mga masasamang anghel. Mabubuting anghel, leader nila si Michael, si Miguel, Archangel, and then yung mga masasama is Satan himself. Sino ang nagwagi? Michael. God's team. God's team wins, right? So, itinapon si Satanas at ang kanyang mga masasamang anghel sa mundo na ibubuhos niya ang kanyang puot sa mundo. Galit siya. Talunin siya eh. So, joy in heaven, sabi, magalak doon dahil hindi na siya makakapunta doon na nagbibintang sa mga kapatiran, sa mga anak ng Diyos. Pero naman sa kaabahan, sabi, sa mundo dahil magkakalat talaga siya ng kasamaan. So, pero doon sa mga verses na yon, mayroong dalawang description ni Satanas na nag-catch ng aking atensyon. Okay? Sabi, siya ang nandaraya, siya ay mandaraya, at siya ay nagbibintang. Right? Binibintangan araw at gabi ang mga anak ng Diyos. So, mandaraya at nagbibintang. If that's who he is, kung sino yun ang kanyang mga katangian, isa sa mga masasamang katangian niya, at ang kanyang mga anghel na sumama sa kanya, mga masasamang anghel, at yung mga taong sumusunod sa kanyang mga palakad. They do the same thing, right? Kung ang isang tao hindi sumusunod sa ating Panginoon, then sino ang sinusunod niya? Si Satanas. There's only two teams, okay? Dalawang teams lang. Team ng Panginoon at team ng masama. So, yung mga team ng ating Diyos ay, again, so yung mga makadiyos at yung mga nakapangkat ni Satanas. Sabi nga sa Lucas, si Jesus mismo, sinabi niya sa Lucas chapter 11 verse 23, siya na hindi sumasama sa akin ay laban sa akin. Jesus said that. At siya na hindi nagtitipong kasama ko ay nagkakalat. There's the enemy, right? So two teams again, God and Satan. Ng pandaraya at pagbibintang is of the devil. Ang kanyang mga masasamang anghel at ang mga sumusunod sa kanya.
But it should never be said of us na sinasabi nating sumusunod tayo sa ating Panginoong Hesus. Right? Hindi dapat nasasabi sa atin yung mga masasamang katangian na yon. Hindi tayo dapat nandaraya, hindi tayo dapat nanloloko, hindi tayo nagsisinungaling, hindi tayo nagnanakaw. No? Lalong-lalo na sa mga kapatiran. No? Sabi yung mga naghihiram ng mga bagay-bagay o ano pa man. Tapos kapag kinukuha na, kailangan ko na, sabi ng tao, at sasabihin, ibinalik ko na sa iyo yun eh. Wala na sa akin, pero nasa kanya pa. O kaya sasabihin, nawala, sorry, pero nandun pa. Pandaraya yun, panlilin lang, okay? Merong humihingi ng mga tulong, emergency, kailangan namin ito kung makakatulong ka lang. Tapos hindi naman pala emergency gagamitin sa iba. O kaya yung mga pambili ng gamot, right? Tapos paninigarilyo lang pala, pang-iinom lang pala. Those are again gawain ng mga masama, yung mga sumusunod sa masama. Hindi dapat sa atin. No? May naalala ko noon, I'm sure alam niyo ang mga bagay-bagay nito. Na nung nandiyan pa ako, I think yung bibingkahan sa Jojos ba yun? Sa may Dolores, I forgot kung yung I think it's Dolores, pero Jojos bibinggahan, right? Meron akong tatandaan noon, kumain kami ng pamilya doon at merong nanlilimos, nakatungkod, tapos yung paa niya nakabalot na, parang may or yun ang pinakita niya sa akin na mayroong pansani yung kanyang paa, sira yung paa niya kung ano pa man, at may tungkod, titikol-tikol, right? So binigyan ko naman ng tulong. May nakalimutan ako, bumalik ako sa sasakyan, may nakalimutan. Paalis na yung lalimos. Nadiretso yung lakad. Nawala yung tikol-tikol niya. So, nadaya ako. So, hindi ko sinasabing lahat ng mga nalilimos kanoon, okay? Meron naman totoong talagang nangangailangan eh. Pero yun, nadaya ako. So, pandaraya sa Diablo yun, sa mga sumusunod sa kanya, hindi sa atin na sumusunod sa ating Panginoon. So, huwag tayong mandaya, huwag ding magbintang. Yun ang sinasabi ng pagbibintang, pagsasabi ng kasamaan tungkol sa kapatiran na kung minsan hindi naman totoo, sinisiraan lamang, right? Yung lumalabas sa ating mga bibig dapat nakakapag-uplift, nakakapagtulong sa tao, hindi yung paninira. Hindi yung paninira, okay? Dapat tumutulong. Sabi nga you might remember this, yung word na think, alam natin yung think, right? Yung sa isip natin. But think of it bago kayo magsalita ng ano pa man sa ibang tao, yung meaning ng think. T-H-I-N-G. Ay, think pala yun. Sorry, mali. T-H-I-N-K. Think. Yung una, T, true. Totoo ba yung sasabihin nyo? Yung ikalawa, H, helpful. Nakakatulong ba? Yung I, inspiring. Nakaka-inspire ba yung sasabihin? Yung N, needful. Kailangan ba sabihin? At yung K is kind. Mabuti ba? So yun, bago natin ilabas sa ating bibig ang mga salita, dapat iisipin natin, think, kung yun magiging makakatulong ba. Kung maninira lamang, huwag na, okay? Don't do it. They're bad. So, bad team, good team, okay? There's the bad team, there's the good team. Which team are you in? No. Bad team or good team? Nasa sa ating mga gawain yun. You know, Jesus knows. So, huwag tayong maging katulad ng Diablo. So, we can do it. We can overcome evil. Makakapagtagumpay tayo because in verse 11 sabi, siya ay nilupig nila sa pamamagitan ng dugo ng kordero at sa pamamagitan ng salita ng kanilang mga patutuo.
Hindi nila minahal ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan. It always points back to Jesus. Jesus, ang kordero ng Diyos, sabi, ang kanyang dugo, nililinis niya tayo sa ating mga kasalanan, at kapag tayo nagtiwala sa kanya, binibigyan tayo ng tagumpay laban sa Diablo. This is how victory is always nakukuha ang tagumpay. It's always by the blood of Jesus. Hindi sa atin, hindi sa ating karunungan, hindi sa ating kapangyarihan, wala. It's always about Jesus. Siya ang nagliligtas na, siya ang nagbibigay ng lahat. Kahapon, ngayon, at bukas pa man. At sabi, yung kanilang mga patotoo, hindi sila yung mga naligtas, yung mga nagtagumpay, hindi nila tinalikuran ang pananampalataya sa Panginoong Jesus. So, ganun din tayo. Let's not back down, okay? Huwag tayong sumuko, huwag tayong tatalikod, huwag tayong, fight. Let's fight for the Lord, okay? And then he goes back to the woman, yung babae, sa verse 13. Sabi, nang makita ng dragon na inihagis siya ng Diyos sa lupa, inusig niya ang babae na nagsilang ng batang lalaki. Na yung tatlong nandun sila. Ang babae, Israel, ang batang lalaki, ang ating Panginoon, at yung dragon. Verse 14, binigyan ng babae ng 2 pakpak ng malaking agila upang lumipad sila sa ilang. Doon ay aalagaan siya na sa loob ng panahon, mga panahon at kalahating Panginoon mula sa harap ng ahas. There it is again, like I said, it's mahalaga, importante yung mga panahon. So, the last 3.5 years of the tribulation period. Verse 15, pagkatapos nagpadala ang ahas ng isang napakalaking baha mula sa kanyang bibig upang makuha ang babae. Ipinadala niya ito upang tangayin ng babae. Ngunit tinulungan ng lupa ang babae, binuka ng lupa ang kanyang bibig, hinigop ang baha na ipinadala ng dragon mula sa kanyang bibig. Nagalit ang dragon sa babae, yumaon siya upang makipagdigma sa mga naiwang anak na mula sa kanya. Sila iyong mga tumutupad sa mga utos ng Diyos at taglay ang patutuo ni Hesus Kristo. There's merong tagumpay. So, dragon again, galit na galit. So, hindi niya napatay ang anak na lalaki, hindi niya nasira. At ito siya, ang Israel naman, ang babae, ang kanyang pagtutuunan ng kanyang galit. Pero poprotektahin siya ng ating Diyos. Right? Sabi, ililipad siya sa ilang at ipoprotekta siya sa dragon for 3.5 years. Ano itong malaking agila na sinasabi? Again, he's looking into the future. Dinidescribe niya kung anong nakikita niya pero wala pa sa kanilang panahon. So, this is just my opinion. It could be yung mga malalaking eroplano ngayon, right? Na lumilipad. In his time, sa panahon ni Juan, wala pang eroplano noon. Wala mang bisikleta noon eh. So, and he's seeing in this vision, yung mga airplanes, yung mga malalaking eroplano ngayon. So, it could be that. I'm not saying it is, okay? Pero it could be that. Again, God can make something, can make a huge eagle or something para ilipad ang Israel. So, again, it could be an airplane, a big airplane. At habang pumunta sa ilang ang Israel, ang babae, sabi si Satanas, binuka niya ang kanyang bibig at nagpadala siya ng baha para patayin ang mga Israelita o lunurin. This could be a military force na nasa command ni Satanas o no Antikristo para patayin o intercept yung mga Israelita habang sila'y pumupunta sa ilang. It could be that, but then sabi, ang lupa ay bumuka at hinigop ang baha na ipinadala ng dragon mula sa kanyang bibig. Talunin na naman. Talunin na naman si Satanas, wala siyang magawa.
laban sa ating Diyos o laban sa kanyang lahing hinirang ano. Pero bumuka ang lupa at hinigop ang baha na ipinadala ng dragon. Again, it could be an army. Imposible? Bubuka ang lupa at hihigupin yung mga maraming tao. Nothing is impossible with God. Like sabi ko kanina, He can do anything. Walang imposible sa kanya. In fact, nangyari na ito sa lumang tipan. Do you remember yung panahon ni Moses na mayroong nagrebelde sa kanya? Iilang pamilya nagrebelde sa kanya. Gusto sila ang mamuno sa halip na si Moses at si Aaron. Inggit sila. And they wanted part of it. Ang pangalan niya, Korah, or Korah. Nagrebelde sila. Pero ang hinirang ng ating Panginoon na mamuno sa Israel sa kanita ay si Moses. Nagrebelde sila sa hinirang ng ating Panginoon. So anong nangyari? You can read this in Numbers, okay? Lumang Tipan, Numbers chapter 16. Nandoon ang account na ito. Bumuka ang lupa at hinigop yung pamilya. Marami sila, mahigit na 250 at yung mga pamilya. So, marami. Pero bumuka ang lupa at hinigop yung mga nagrebelde kay Moses. So, it already happened. Hindi imposible, okay? God can do whatever He wants to do. When you're against Him, okay? Pero, hopefully, nasa pangkat niya tayo. We're on His team. So, Satan gets mad. Talagang galit, no? I-focus niya ang kanyang attention sa babae, sa Israel, hanggang sa yung mga iba pang lahi ng mga Israelita. But again, for sure, talunin na naman siya. Hindi siya mananalo dahil yung mga remaining children of Israel, sabi, they keep the commandments of God and have the testimony of Jesus Christ. So, they will win for sure. Okay? Magtatagumpay yung mga natitira pa, yung mga nalalabing pilit na hinahunting pa ni Satanas para sila ay patayin. No, sabi, they keep, sinusunod nila ang mga utos ng Diyos at nasa sa kanila ang patotoo ni Jesucristo. Winning combination yun para sa atin, okay? Winning combination, always tagumpay yun, garantisado. Kapag tayo ay sumusunod sa mga utos ng ating Diyos at kapag tayo'y patotoo ng ating Panginoong Hesus, witness para sa Kanya, good witness, hindi bad witness, okay, magtatagumpay tayo sa lahat na ibubuhos ng diablo, ng kanyang mga demonyo, ng mga masasamang anghel, kung sino man yung magtatagumpay tayo. Kung tayo ay sumusunod sa utos ng Diyos at nasa sa atin ang patotoo ng ating Panginoon. Garantisado yun. Winning combination. Okay? Obey God and testify of Jesus, the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Amen? So keep that. Okay? Remember those two. Obey and testify of Jesus. So, anong pangkat tayo? Which team are we in? Good or bad? Jesus or Satan? If you're still not sure, kung hindi pa kayo sigurado, make sure. Okay? Siguraduhin nyo na. Huwag nang magpa-tsaman-tsaman pa. Okay? Siguraduhin nyo kung anong pangkat kayo nakabilang. Okay? Amen? Amen. Alright, let's pray. Father, thank you, Lord, for your message, Lord. Salamat po sa inyong salita, sa inyong mensahe sa amin. O Lord, dalangin ko po na lahat po kami ay nasa inyong team, O Lord. Nawala sa amin ang team ng kaaway, O Lord. Let us be in your team and help us, O Lord, to do the things na nakakapagbigay lugod sa inyo, O Lord. Good things, O Lord. Holy things. Hindi yung mga masasamang gawain na pag-aralan namin. Ang gawa ni Satanas, nandaraya, nandilin lang, nagbibintang, kung ano pa man yung mga masasamang gawain. Lord, let it not be said of us, O Lord. But yung dalangin ko po ay mga mabubuti ang makikita ng mga tao sa amin, sa buhay namin, O Lord. So help us, Lord. Hindi namin kaya,
Hindi namin kayang gawin yun kung wala kayo sa aming buhay. So help us, O Lord, do good things for you, for your glory. In Jesus' name, amen. Amen. All right. Bye. Until next year. Next year na tayo magkikita face to face. Hihi. Love you. Bye.